Sila ang madalas nating makita sa lansangan. May hawak na instrumentong yari sa lata, tumutugtog ng pag-asa, kapalit ng kaunting barya. Pero sa likod ng kanilang mga ngiti ay tila may kwento ng pakikibaka. Paano nga ba sila napadpad sa ganitong klaseng sitwasyon? At ano ang punot dulo ng paglalakbay ng mga badyaw sa ilang bahagi ng Luzon? Sila ang mga badyaw na mas kilala bilang sea nomads o sea gypsies dahil sa kanilang palipat-lipat na tirahan. Kilala rin sila bilang mga taong dagat. Kung ang mga Aita ay magaling mangaso ng mga hayop sa kagubatan, ang mga badyaw naman ay kilala din bilang mahusay na maninisid. Pangunguha ng perlas at pangingisda ang kanilang ikinabubuhay sa araw-araw at kadalasan sa kanila ay nakatira sa mga bangkang tinatawag na lepa-lepa. Sila ay nagmula sa Sulu, Tawi-Tawi at Basilan at dahil sa matinding kahirapan, kakulangan ng kabuhayan at mga sigalot sa Mindanao, marami sa kanila ang nangalat at nakipagsapalaran sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Bitbit ang pangarap at pag-asang magbabago ang takbo ng kanilang mga buhay. Pero sa kabila ng kanilang pagsusumikap, marami pa rin sa kanila ang nananatili sa laylayan ng lipunan. Karamihan sa kanila ay walang pagkakakilanlan, kaya't hirap sila makahanap ng trabaho, kaya karamihan ay umaasa na lamang sa panglilimos. Madalas natin sila makita sa gitna ng trapiko, kumakatok sa mga sasakyan o sumasampa sa mga jeep, naghahangad ng kaunting barya para mairaos ang buong araw. May mga hakbang naman ang gobyerno para matulungan sila, tulad ng pagbibigay ng maayos na tirahan, edukasyon at legal na tulong para sa kanilang mga dokumento. Pero sa kabila nito, hindi sapat ang pondo upang matugunan ang pangangailangan nila. Kaya heto pa rin sila ngayon, patuloy na nakikipaglaban upang mabuhay sa paraan na alam nila. Kaya sa bawat badyaw na ating makita, sana pag-unawa at pagrespeto pa rin ng ating ipakita. Imbis na maliitin, pagtawanan o yurakan, pagsuporta at pagtulong pa rin sana ang manaig sa ating mga kalooban.